Kamusta po? Good afternoon po sa lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-pray muna po tayo. Salamat po Lord dahil meron kaming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. At dahil ganoon kayo, Lord, kami po ay madaling magtiwala sa inyo, Panginoon. Dahil alam na alam niyo po, Lord, kung anong makakabuti sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagpapala sa iyong anak na si Jesus, Panginoon, na siyang nagpadali, Panginoon, ng lahat ng bagay para sa amin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ang ating pong, ayan. Kasi po, nung last Thursday, nagkaroon po kami ng SOAN. At iyan po yung main verse ng foundation, yung lesson number 1 po. Sabi po ng Panginoon, meron pong dalawang klase ng tao. Isang matalino at isang hangal. Sabi po ng Panginoon yan. Ang matalinong tao daw po ay nagtayo ng bahay sa bato. Ang matalinong tao daw nagtitiwala sa mga bagay na nananatili. Yun. At ang matalinong tao daw ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Samantala, ang hangal naman po ay nagtayo ng bahay sa buhangin. Ibig sabihin, itinatayo po ng taong hangal ang kanyang buhay sa mga bagay na panandalian. Sa mga nawawala, sa mga lumilipas na bagay, dun niya, ayun ang kanyang pundasyon. Ayan. At ang sabi po, ang hangal daw po ay nakinig lang at hindi nagsagawa. Ayan po yung simula lang ng ating topic dahil meron po akong tanong. Kamusta po ang pagbabasa natin ng Biblia? Kamusta po ang pagbabasa nating lahat ng salita ng Diyos? At sabi po, hindi po lang basta mabasa, kundi isagawa din. Palibhasa, sabi po ng ating Panginoon, ibig sabihin, may tagumpay na kaloob po iyan kung tayo po ay nakikinig at nagsasagawa. Amen po ba? Yan, paalala lang po ito, hindi po sa akin ang galing, kundi sa salita ng Diyos. Nagpapaalala po sa atin ng katotohanan na nangyayari at kalagayan ng tao. Amen po? Yan. Po sa Hebrews 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa't espiritu at hanggang kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad nating lahat. No? Yung salita daw po ng Lord ay nakakaalam ng lahat ng bagay, maging ang ating iniisip at ating mga hangarin. So, kaya ko po siya sinama dahil itatanong ko lang po sana sa inyo, kung tayo po ba ay nagbabasa ng Biblia, ito po ba ay nagtutuwid sa atin? Nangungusap po ba ang Biblia pag tayo po ay nagbabasa? At dahil sa ating pagbabasa, ito po ba ay nagkokos ng pagbabago sa atin? Kasi ayun po yung intensyon ng salita ng Diyos, no? Tumatagos ito hanggat kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Alam ng Lord kung ano ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad nating lahat, no? Kaya iyon po yung
Yun po yung intention ng ating pagbabasa. So meron pong pagtutuwid sa tuwing tayo po ay nagbabasa ng Bible. Ano po ang sinasabi ko dito? Yung pagtutuwid po ay hindi po nasasabi kung ito po ay nararanasan natin, wag po tayong mag-expect na nakangiti. Wag po tayong mag-expect na nagtatawanan tayo. Tama po? Kung mayroong pagtutuwid, magpapahayag ang Diyos ng mga bagay na totoo. Amen ba? Ayun. Kaya ko lang po nabanggit kasi baka po nangyayari sa atin, meron po tayong inaasahan na nakakahon na kailangan ang mga naririnig natin ay magagandang bagay lang. Amen po? Ipinapaalala ko lang po na kung ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, ito rin po ay nagtutuwid sa mga liko at maling kaisipan. Amen po? Thank you, Lord. At talagang hindi po intensyon na tayo po ay ma-offend, tayo po ay matisod, no? Bagkus tayo po ay maituwid. Amen? Ayan. So, sinabi ko lang po ito kasi baka meron po tayong nababanggit dito sa stage, dito po sa pulpito, at minsan tayo po ay na-offend. Parang ang pangit naman ata nung sinabi ng preacher, nung nagbigay ng mensahe. Pero kailangan po talagang dapat sabihin at nang sa ganon, ito po ay makapagpaayo sa atin. Amen? Ayan. So, ang title po natin ay May Binhi, Asan ang Lupa? May nakalimutan po ako, sorry. Sabi po, may binhi, asan ang lupa? Meron po akong daladala. Ito po ay galing pa nung pandemic. Ang laman po nito ay puro buto ng kung ano-anong halaman, gulay at kung ano-ano. Kasi ang intention ko po ay magtanim nung pandemic habang ako ay nasa bahay. Kaso po, ang buto po ay mananatiling buto hanggat hindi po ito na itatanim. Amen ba? So ang title po natin ay May Binhi, Asan ang Lupa? No? Asan ang lupa? Meron pagkakataon po na kung tayo po ay magtatanim, meron pong lupa na hindi maayos, hindi maganda. Tama po? Pero kung basta lang natin isasaboy ang binhi, hindi po tayo makakaasa na magiging maayos, no? Maayos ang pagtubo, no, ng mga butong 'yon. So, ang tanong ko po, pwede bang pagandahin ang mga lupa? O pwede bang patabain ang lupa kung ito ay tataniman mo? Pwede po ba? Ayan, pwede. Meron po akong napanood, sabi po nung napanood ko, kung yung lupa na tataniman mo ay parang matigas at parang nagkakahiwalay-hiwalay, yung siksik siya, pero merong parang bitak, ayun, may bitak, paano mo siya muling bubuhayin? Sabi po yung nag-advise, maghalo ka daw sa isang lalagyan ng beer po serbesa, yon. Tapos, baking soda at tinunaw na brown sugar. So gagawin mong mixture yung beer, baking soda at brown sugar. Pagkatapos po nun, itatambak mo lang siya ng 3 araw, tapos ihahalo mo na siya sa maraming tubig at pwede mo na siyang ipandilig. Makikita mo yung resulta dun sa lupa
na magiging ano siya, magiging buhaghag na siya, hindi na siya tuyo at madali nang tumubo kung ano man yung iyong gustong itanim sa kanya. Naisip ko po to kasi meron akong lupa sa bahay na tuyo. Pero hindi ko naman maisip paano ako bibili ng beer. Baka may makakita sa akin na bumibili ako ng beer pero para sana sa halaman po. So anyway, ano lang po yun. Ayan. So pinag-usapan po natin na kung may diferensya ang lupa, meron palang pwedeng gawin para ito ay maging mataba. Ayan. Meron po akong kwento naman. Itinuturo po ito dun sa sa GNS. Sa GNS, dun sa financial freedom. Ang tanong ko po, kung meron dalawang tao na nagtatrabaho pareho sa EPSA, alam po ito nila Ate Rosel, nagtatrabaho sa EPSA, pareho ang sitwasyon sa buhay, pareho ang kalagayan sa buhay, parehong-pareho, pati dami ng bilang ng dami ng kanilang pamilya, parehong-pareho. Pero kung titignan po natin ang kanilang buhay, magkaiba po sila ng tinatakbo. So saan po nagkakaiba? Pareho ang kinikita, pareho ang dami ng pamilya, pareho ng klase ng pamumuhay, pero magkaiba sila ng resulta. No? Ayan. At meron din po, saan kaya nagkaiba ang dalawang taong yon? No? Pareho ng sitwasyon pero magkaiba ng buhay na tinatahak. So meron pa rin po akong pangalawang kwento. Pareho pong nasa church. Pareho pong nakikinig. Pareho pong laging present. Present? Pero magkaiba po ng kalagayan. Saan po nagkakaiba? Pwede po bang mangyari yung kinikwento ko? Pwede po mangyari, Saan po kaya nagkakaiba? Ayan. So, kaya po natin ito sinasabi dahil may kinalaman po ito sa ating pag-uusapan. Next po, ang ating verse po ay talinhaga ng mga hasik. Siguro ito po ay maraming best nyo na nabasa. Yung parable of the sower. So sa tatlong books po, makikita itong talinhaga ng mga hasik. Nasa Mateo, nasa Mark, at nasa Lucas. Pinili ko po yung Lucas 8:4-8. Talinhaga tungkol sa maghahasik. Pwede po ba nating basahin? 1, 2, ready, get, set, go. At nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito ay sumibol, lumago at namunga ng tig-100 butil. Yan. So, napaalala na po ba dun sa mga nakabasa? Parable of the sower. Meron daw pong farmer na naghasik ng kanyang butil sa 4 na klase ng lupa. Una, sa tabing daan. No?
Pangalawa, sa mabatong lupa. Pangatlo, sa matinik na halamanan. Andyan ba yon? May binhi naman. Asa na yun? Ayan, may damuhang matinik. So matinik yung lugar na yan. Ano yung pangatlo? At yung pang-apat po ay sa matabang lupa. Yan. Nakita po dyan at sinabi po yung kinahantungan nung butil na bumagsak. Amen? Ang background po niyan, ayan, may background po yan. Sabi po, nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila ay lumalapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. So ang nangyari, ang senaryo po, merong mga iba't ibang tao, gaya po natin. Amen? Gaya sa church, di ba? Nagdatingan mula sa iba't ibang bahay. Ayan. At nagsalaysay si Jesus ng talinhagang ito. Isang magsasaka daw na naghasik ng mga binhi ng butil, no? Ang tinutukoy po dyan sa paliwanag sa mga susunod na verse, ang binhi daw o butil ay tumutungkol sa salita ng Diyos. Yung butil na sinasabi ay tungkol sa salita ng Diyos. No? At ang lupa ay yung mga nakikinig dun sa butil na iniahahagis. Amen? Ayan. So, kaya ko lang po ito sinabi dahil para ma-picture po natin na itong kwentong ito ay laging nangyayari. Laging nangyayari sa cell group, sa kung anumang gathering, prayer meeting, sa Sunday service, di ba? Kasi merong nangangaral, naghahasik ng butil, at merong lupang nakikinig. Lupa. Ang tinutukoy po dyan ay ang mga puso ng tao. Nakikinig, pero ano po ang kalagayan ng mga pusong tao na nakikinig sa mga pangaral? Amen ba? Ayan. So, eto po, para sinamarize ko na lang po. Yung una po, sa tabi ng daan, dahil sinabi ko nga po, puso, kalagayan ng puso. Yung sa tabi ng daan na tumalsik na butil, ito po ay merong mga matitigas na puso. No? Dumaan ang ibon, tinuka ang binhi, sabi po sa Mateo at dun sa Mark, at dumating ang dyablo at inalis nito ang salita sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ayan. Meron pong intensyon ang dyablo, no? Para sa mga mayroong matitigas na puso. Ang gusto po ng dyablo ay hindi manalig at hindi maligtas ang mga taong ito. Amen? So ito daw yung mga taong dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inuunawa. No pansin. No pansin sa mga taong mayroong matitigas ang puso at dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ayan. Ang tanong, kasi sabi po, nakinig at wala namang napakinggan. Nangyayari po ba na uma-attend tayo ng church, pero nakakauwi tayo nang wala tayong matandaan? Ayan. So, sinasabi lang po ito ng mga kalagayan natin. Hindi po basta pakikinig, kundi kalagayan pala ng puso. No?
Tapos, ayan. Number 2 po, sa mabatong lupa. Ang shallow, ay teka lang po, sorry. Hard, ayan. Naisip ko po ito tung sa tabi ng daan kasi ma-imagine nyo po, naghahasik ng salita ng Diyos pero nasa tabi lang ng daan. So, ibig sabihin, para siyang isang marketplace na sharean pero, ay, teka, kasi nakikita ko po yan kung saan-saang social media na minsan, do you know Jesus? Merong gaganon, no? Talagang no pansin. Kasi ang focus po ng mga taong ito, yung mayroong matitigas na puso, ay hindi nakabaling sa Diyos. Malayo po talaga sa Diyos. No? Pangalawa, naisip ko po na ito po yung kahit anong turo, kahit anong sinasabi, hindi po yan tinatanggap. Tulad ng mga Pariseo at Saduceo. Kasi sabi po ng Panginoon, kaya ko po naisip, dahil sabi po ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at Saduceo. No? Dinidiscourage ng Lord na magaya tayo dun sa mga taong ganoon. Sabi po. Number 2, sa mabatong lupa. Ito po yung shallow, mababaw lang. No, mababaw. Sumibol yung buto, ngunit natuyo agad dahil sa init ng araw, dahil mababaw lang ang ugat. Yan. Tumanggap ng may kagalakan, hindi nag-ugat sa puso, sandali lang naniwala dahil sa mga pagsubok daw. At sila ay tumiwalag. Ibig sabihin, nakapakinig, tumubo saglit, at nagkaroon po ng dumaan po sa pagsubok, sa mga testing, at biglang nawala. Ito raw po yung mga hindi tumimo sa kanyang puso. Kaya sinasabi ko po, yun po, yung pakikinig ay may kinalaman sa puso. Hindi tumimo sa kanyang puso ang mensaheng narinig. Saglit lang naniwala dahil sa kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe. Nakitang mahihirapan siya, kaya't agad siyang tumalikod sa pananampalataya. Sabi po dun sa yung binasa natin kanina, natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Nagpapatungkol po sa pananampalataya. No? Tumubo, pero biglang nawala, ibig sabihin, dahil mayroong pagsubok na dumating, nawala. Nawala kagad. Amen po? Sa mabatong lupa. Pangatlo, yung nalaglag sa mga matitinik na halaman. Ayan. Yung babalik lang po ako, meron ako hindi nabanggit. Ito po yung mga tao na napangungunahan ng mga nakikita. At naalala ko po dito, yung storya po nung 10 espiyang pinadala na nawalan kagad ng pananampalataya dahil naapektuhan dun sa kanilang nakita. Ano po? Ayan. Number 3, nalaglag sa mga matitinik na halaman. Ito po ay kalahati lang, half-hearted. No? Nakikinig pero hati ang puso. Ano kayang gagawin ko? Ganito ba gagawin ko? Ganyan ba yung gagawin ko? O mamaya na lang, bukas na lang, ganyan. Half-hearted. Lumago ang halaman at sinakal. Sinakal, no? Ang mga binhing tumubo doon at kaya't hindi nakapamunga. Taong nakikinig sa salita sa katagalan na daig ng alalahanin. Ulitin ko po paalala lang. Na daig ng mga alalahanin, kayamanan at kalayawan. Hindi lumago, hindi namunga. Duminig ng mensahe, ngunit sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, na walang nang puwang sa puso ang mensahe, kaya't hindi
namunga. Matinik, mga binhi na nalaglag sa matinik na halamanan. Pinaalala po sa akin ng Lord na ito daw yung mga tao na nagkaroon po ng negosyo. At, di ba po sabi po dun sa salita, ay, wag muna po kasi bago kong kasal. Ay, wag muna po kasi meron akong bagong biling baka. Meron kaming bagong lupa na nakafocus sa negosyo. Kaya ang nangyari po, hindi po na priority na nauna ang mga ibang bagay. Nahati, no? Pagkahumaling sa kung ano-ano na temporary. Ito po yung kanina kong binanggit. Yung naitanim sa buhangin, kasi yun dun pala nakafocus sa mga bagay na nawawala. Mga bagay na lumilipas. By the way, ikikwento ko lang po yung example dun sa example nung aming lesson last Thursday. Meron po akong kakilala. Nanalo po siya bilang vice mayor sa isang lugar. Pero sa susunod na term, tumakbo po ulit siya. Pero nagkataon siya po ay natalo. Nung natalo po siya, ang nangyari po, nagkasakit, nanghina, masyadong inisip yung kanyang karir sa politika at namatay. Naging foundation po yung kanyang posisyon, yung kanyang pangarap. Ayan, dahil panandalian po, lumilipas. Ngayon po, sinasabi po na ang ating buhay ay dapat nakasalalay sa bato na hindi nauubos, hindi lumilipas, pangmatagalan, panghabang buhay, kundi ang Panginoong Hesus yun. No, ang gumawa ng buhay ng tao hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Ayan. Next po, sa matabang lupa. Ito po daw yung mga taong buong puso, taos-pusong tinatanggap ang mensahe ng Diyos. Namunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Ayan, binanggit po yan sa Mateo. Nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat sa kanilang puso, tapat at malinis, namunga dahil sa pagtitiyaga. Ayan, nakalagay po yan sa Lucas. Mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't namunga ng sagana. Mapapansin niyo po, dun sa 4 na klase ng lupa, ito lang po ang namunga. Yung matabang lupa. Yung 3 lupa, klase ng lupa, na pinaghagisan ng butil ay hindi po namunga. Balikan niyo po yung storya at makikita niyo po yon. Ito po ang mga taong tunay na naghahanap sa Diyos, uhaw at gutom sa salita, nakaranas sa Panginoon, naka-encounter sa Diyos, may oras para sa Diyos. Namumunga, nakikinig, nagpapabago, tumatanggap ng katotohanan, nagpapakorek, merong teachable heart. Ayan po yung mga taong mayroong tinanim sa matabang lupa. Ayan, ang pang-apat lang po kung titignan natin dito, kaya nilagyan ng pula, kasi sila po lang, ito pong matabang lupa, ang siyang sumibol at lumago at namunga. Maikli lang po yung message. Maiksi lang po. Malapit na po tayong matapos. Pero sana po, meron pong tumatak sa ating, meron pong sinabi ang Lord na pagtutuwid, realization, aral. Amen? Ayan. Sa susunod po, ito po isinama ko
Kasi makikita nyo, alam nyo po yung storya na si Jesus ay lumakad sa tubig? Ayan. Sabi po, nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan na lang sana niya sila. Pero nakita siya ng mga tagasunod. So ang kasama po ni Jesus dito ay mga tagasunod niya. Na lumalakad, nakita siya ng mga tagasunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya. Pero nagsalita agad si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin, namangha ang mga tagasunod niya. No? Namangha sila ng gusto. Dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Sino po ang tinutukoy dito? Tagasunod ni Jesus. Pero nagulat po ako at iyan po ang sinabi sa salita ng Diyos. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Ito po yung 12 disciples, no? Pero dumaan po sila, nakita po ni Jesus, actually bago po yan, ang miracle po dyan ay nagpakain siya ng 5,000. Tapos pangalawa, yung sumunod na miracle, naglakad na po siya sa tubig. At pagkatapos po niyan, ayan po ang sinabi niya, ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. No? Kahit nakita po yung miracle, para siyang walang epekto. Ito po yung mga laging kasama ng Panginoong Yesus at ako po ay nagulat sa aking binasa. Lord, yung mga tagasunod nyo na lagi nyong kasama, nakita nyo po na kahit anong ginawa nilang nyong himalang ginawa, sa tinapay, kailan lang nangyari yon, pero ayaw nilang maniwala. So nakita ko po yung klase pa ng puso ng mga tagasunod noon. Pero alam po natin na nagamit mightily yung 12 apostles, no? Yung 12 disciples. Amen po? So kaya po sinasabi na kanina ng mensahe, kung nangyari, di ba? Kung nangyari sa mga tagasunod niya, hindi kaya nangyari sa atin? Hindi kaya ito nangyayari sa atin? So kaya po napili natin na ito ang ating topic kasi mukhang kailangan po natin talagang siyasatin ang ating mga sarili. Ano po ba ang kalagayan natin? Ayan, sabi po sa New King James Version, "For they had not understood about the loaves, because their heart was hardened." No? Matigas ang puso pala noon ng mga tagasunod ayon sa Panginoong Jesus. At, so sinabi ko po, tinanong ko po ang Lord, Lord, ano po ba talaga ang lagay ng puso ng tao? At dun sa mga susunod na pahina ng Mark, sabi po, sinabi ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya,
pagiging sakim at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira ng kapwa, pagyayabang at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. No? Alam natin kapatid na maaari ba na ito ang laman ng puso ko? Tulad nung mga tinuring ng Lord na tagasunod niya. Kaya ngayong araw pong ito, tayo po ay magpapasuri ng ating puso sa Diyos. Dahil gaya nga po ng butil na na pwedeng mabago ang klase ng lupa, maging ang puso natin ay kayang mabago ng Diyos. Amen ba? At iyon ay mangyayari sa ating pagbabasa ng Biblia. Kaya kanina po, ang simula natin, nagbabasa po ba ng Bible? Ayan, nagbabasa po ba? Kasi iyon po ang kahihinatnan natin kung tayo po ay bumababad sa kanyang salita. Amen? Ayan. So tapos na po. Pero, hindi po tayo matatapos ng ganyan na lamang. Tayo po ay kukuhanin natin yung moment na ito para magpasiyasat sa Lord. Wait lang po. Sige po, wala kang pakialam kapatid sa katabi mo. Ikaw at ang Lord lang ang mag-uusap. Amen? Ayan. Dahil concern na concern po sa atin ng Panginoon, mahal na mahal po tayo ng Diyos, at may pakialam, gusto tayong magkaroon ng mainit na ugnayan sa Kanya. Meron po tayong communion mamaya. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat,